Hanggang saan ang kaya mong gawin para mabuhay? Noong October 13, 1972, isang team ng rugby football mula sa bansang Uruguay ay sakay ng isang eroplano papunta sana sa isang laban sa bansang Argentina. Dahil sa miskalkulasyon ng piloto, bumagsak ang Uruguayan Flight 571 sa kabundukan ng Andes. Sa kabuuang 45 na sakay, 16 lamang sa kanila ang himalang nakaligtas. Ngayon, ating sariwain ang nangyari sa mga nakaligtas na mga pasahero ng Uruguayan Flight 571 at paano sila nabuhay sa loob ng 72 araw bago na rescue. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel na Kwentong Kwento at i-comment sa baba kung ano pang istoryang survival ang gusto mo sunod nating pag-usapan. Ang Uruguayan Flight 571 ay isang twin turboprop Fairchild FH227D na eroplano ng Uruguayan Air Force na inarkila ng amateur football team mula sa Montevideo, Uruguay. Patungo sana ang Old Christian Club Rugby Union team para sa isang laban sa Santiago, Chile. May sakay itong 40 mga pasahero at 5 crew, kabilang ang piloto na si Colonel Julio Cesar Ferradas, isang veteranong Air Force pilot. Kasama ni Ferradas sa cockpit ang co-pilot nito na si Lieutenant Colonel Dante Hector Lagurara. Dahil may mga extra pang 10 upuan, isinama ng mga flyer ang ilan sa kanilang mga kaibigan at kapamilya. May isang pasahero din na nakisakay lamang upang makadalo sa kasal ng kanyang anak sa Argentina. Araw ng Huwebes, October 12, umalis ang flight ng Carrasco International Airport. Ngunit hinarangan yata sila ng kamalasan dahil may namumuong sama ng panahon sa ibabaw ng kabundukan ng Andes, kaya napilitan silang mag-stopover at magpalipas ng gabi sa siyudad ng Mendoza. Kinabukasan araw ng Biyernes, October 13, 1972, itinuloy nila ang biyahe papuntang Santiago, Chile. May maiksi sana na ruta mula Mendoza diretso sa Santiago na may layo lamang na 200 kilometers, ngunit kailangang tawirin ang matarik na kabundukan ng Andes na aabot sa 26,000 feet o 7,900 meters ang tayog. Kung susundin nila ang shortcut na ito, kailangang maging maingat na iwasan ang tuktok ng bundok, lalo't hanggang 28,000 feet lamang ang flight ceiling na kaya ng kanilang eroplano. Maliban pa dito, fully loaded ang abyon at maraming kargang gasolina na mas magpapabagal sa kanilang pag-akyat. Kaya minabuti ng mga piloto na tumbukin ang hugisyo na ruta mula Mendoza patawid ng Curico, Chile patungong Santiago sa distansyang 600 kilometers di hamak na mas malayo. Dahil di pa bumuti ang lagay ng panahon sa Andes noong araw ng Biyernes, minabuti nilang umalis ng Mendoza pasado alas 2 ng hapon, ngunit dito na pala ang simula ng kanilang kalbaryo. Bago ang Flight 571, 29 na beses nang tumawid sa Andes ang pilot na si Ferradas. Dahil sinasanay niya si Lagurara, hinayaan niya itong maging pilot in command upang mas matuto pa. Sa kakapalan ng ulap na bumalot sa Andes, walang visibility sa bundok ang mga piloto. Tinansya nila ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng radio navigation at palatandaan ang radio beacon sa Curico, mga 60 to 70 kilometers mula sa kanilang kinaroroonan. Nang dumaan sila sa tuktok ng Planchon Pass, tinawagan ni Lagurara ang control tower sa Santiago at sinabing darating sila sa Curico pagkatapos ng 1 minuto. Pero ang Curico ay mga 11 minuto pa mula sa Planchon Pass. Dahil walang ideya na di pa ito nakakalampas sa tuktok ng Andes, inabisuhan ng Santiago ang Flight 571 na bumaba sa 11,500 feet o 3,500 meters. Dito na kinabahan ang mga pasahero dahil sa malakas na pag-alog ng eroplano dala ng turbulence. Ayon sa pasahero at rugby player na si Nando Parado, nagbibiruan pa ang karamihan sa kanilang mga kasamahan sa mga unang pag-alog ng sasakyan hanggang nakita na lamang nila
na napakalapit na ng eroplano sa kabundukan. Sa tansya ng medical student at atleta na si Roberto Canessa, napaaga ang pagliko ng eroplano pahilaga at pagbaba nito kahit nasa gilid pa sila ng matayog na Andes. Sinubukan ng piloto na mabilis na umakyat upang iwasan ang bundok, ngunit nag-stall o huminto ang eroplano hanggang tuluyan itong bumagsak. Ayon sa mga nakaligtas, 3 beses na tumama sa bundok ang eroplano. Sa lakas ng unang pagsalpok, natanggal ang likurang bahagi ng fuselage at 2 crew at 3 pasahero ang natangay. 2 pasahero pa ang natangay sa natuklap na bahagi ng katawan ng abyon at naipit sa kanyang upuan sa cockpit at namatay ang pilotong si Ferradas. Lubhang nasugatan ang co-pilot na naipit sa kanyang upuan nang dumaos-dos ito sa cockpit. Tuluyang bumagsak ang Flight 571 sa gilid ng isang matayog na glacier sa Malargüe Department, lalawigan ng Mendoza, na nasa boundary ng mga bansang Chile at Argentina. Sa kabuuan, 33 ang natirang buhay, ngunit malubhang nasugatan pagkatapos ng impact. Mabilis na kumalat ang balita na nawawala ang Flight 571. Ilang mga eroplano ang dinispatsa upang suyurin ang posibleng binagsakan hanggang magdilim, ngunit wala silang nakita. Kinabukasan, ilang mga search and rescue team mula sa mga bansang Uruguay, Argentina at Chile ang naghanap sa bumagsak na flight. Iilan pa nga sa mga ito ay nagpaikot-ikot sa mismong crash site. Upang makuha ang atensyon ng mga piloto, sinikap ng mga survivor na sumulat ng malaking SOS sa bubong ng kanilang eroplano gamit ang mga lipstick mula sa mga bagahe. Ngunit di sapat ang dami ng lipstick upang makabuo ng mga letra na sapat ang laki upang makita sa himpapawid. Di napansin ng mga rescue pilot ang katawan ng eroplano dahil halos magkasing kulay nito ang malawak na puting niebe sa palibot. Dahil na rin sa sama ng panahon, minabuti ng search team na itigil ang paghahanap at balikan na lamang ang makikitang katawan pagdating sa Disyembre. Lingid sa kaalaman ng mga survivor at maging ng mga rescuer, isang abandonadong hotel ang matatagpuan mga 21 kilometers silangan ng crash site na maaari sanang silungan. Sa unang gabi, 5 mga survivor pa ang pumanaw dahil sa kanilang mga sugat. Dahil tubong dagat at di sanay sa sub-zero temperature, matinding kalaban nila ang napakalamig na klima. Upang mainitan, gumawa sila ng improvised na bahay-bahayan gamit ang mga kutson at iba pang bahagi ng nawasak na eroplano. Upang may mainom, nilagyan nila ng snow ang mga metal at ang mga tulo mula sa tunaw ay sinasalok sa maliit na bote ng alak. Isang transistor radio ang kanilang nakita sa ilalim ng isa sa mga upuan at gamit ang isang antena, isang malungkot na balita ang kanilang narinig. Itinigil na ang paghahanap sa kanila sa 11 araw. Labis na nanlumo ang mga na-stranded na pasahero, lalo pat kakarampot na lamang ang natira nilang pagkain. Naging palaisipan sa kanila kung paano pagkasyahin sa 28 katao ang 8 chocolate bars, isang lata ng tahong, 3 jar ng jam, isang lata ng almonds, ilang peras, candy, mga plums, at ilang bote ng alak. Kahit na inunti-unti nila ang pagrasyon, mabilis na nauubos ang kanilang pagkain. Dahil malayo sa kabihasnan at napalibutan ng bundok at snow, wala silang mahagilap na hayop o kaya'y mga tanim na pwedeng makain. Sinubukan nilang ngat-ngatin ang mga kutson at balat ng mga upuan, ngunit sumakit lamang ang kanilang sikmura. Kailangan nilang mabuhay pero wala silang pwedeng mapagkunan ng ikabubuhay. Mas lalo silang nahirapan nang malaman na itinigil na ng mga otoridad ang paghahanap sa kanila. Hindi madali sa kanila ang gumawa ng desisyon. Ayon sa medical student na si Canessa, mas lumalaki ang pangangailangan nila ng calories para sa enerhiya sa katawan sa isang lugar na napakalamig at dahil sa tarik, kulang sa oxygen. Sa panig ni Parado, sinubukan nilang tiisin ang gutom upang maghanap ng pagkain, ngunit sadyang wala silang makita
kundi mga wasak na bahagi ng eroplano, yelo at mga bato. Nagdasal sila ng taimtim dahil sa napakahirap na desisyong kanilang gagawin, lalo pa at sila ay magkakaibigan, magkaklase at dalawa sa kanila ay kamag-anak ng isa sa mga player. Lahat ng mga pasahero at crew ay Katoliko, kaya mas mahirap sa kanilang kalooban ang kanilang napagkasunduang desisyon. Nag-alinlangan si Canessa kung nasa tama pa ba silang katinuan na sumagi sa kanilang isip ang isang pambihirang desisyon. Dahil siguradong mamamatay sila sa gutom, napagkasunduan nila na ibigay sa mga kasama ang kanilang katawan kung sila'y mamatay upang ito'y kainin. Nagsimula silang kumain sa mga labi ng kanilang mga kasamang nasawi. Gumamit si Canessa ng bubog ng salamin upang gawing panghiwa at kumuha ng kaunting laman, saka ito isinubo. Sumunod ang iba pa hanggang kinabukasan, iilan na lamang ang di kumain. Pero di nila ginalaw ang mga katawan ng ina at kapatid ni Parado. Binilad nila sa araw ang mga laman upang mas makain. Diring-diri sila sa kanilang ginagawa, kaya tanging kurot lamang ng balat, kalamnan o taba ang kanilang kinain. Nang maubos na ang laman, kinain na rin nila pati mga lamang loob. Ang kanilang ginawa ay tinawag nilang anthropophagy at inihalin tulad nila sa Eucharistia, kung saan kinain nila ang katawan at dugo ni Kristo. Ang isang babaeng nakaligtas, si Liliana Methol, at ang kanyang asawang si Javier ang pinakahuling kumain. Sinabihan sila ng mga kasama na isipin ang kanilang ginagawa bilang pagsunod sa banal na komunyon. Ngunit di pa dito natatapos ang kanilang paghihirap. Noong October 29, 17 araw matapos ang crash, tinamaan ng isang matinding avalanche ang eroplano kung saan nagsiksikan ang mga survivor. 8 ang kaagad namatay, kabilang na ang kanilang kinilalang nurse na si Liliana. Sa tindi ng pagguho, naipit ang mga nakaligtas kasama ang mga bagong nasawi. Pagdaan ng ilang araw, kinain na rin nila ang mga bagong namatay. Nagtangka silang lumabas, ngunit isang malakas na blizzard ang sumalubong, kaya napilitan silang magsiksikan muli sa fuselage. Isang pagkakataon ang nagbukas sa kanila upang makalabas nang unti-unti nang bumuti ang panahon kasabay ng pagsisimula ng tag-init. Dito naisipan nilang galugarin ang paligid upang makahanap ng daan paalis sa crash site. Napili na magsagawa ng ekspedisyon sila Canessa, Parado at 2 pang kasamahan. Binigyan sila ng rasyon ng pagkain at makakapal na damit upang makapagsimulang maglakad. Plano nilang lakarin at tawirin ang Chile pakanluran, ngunit may isang matayog na bundok pa silang aakyatin, kaya minabuti nilang tumbukin muna ang silangang direksyon sa kabila. Matapos ang ilang oras na paglalakad sa malamig na nyebe, natagpuan ng grupo ang buntot na bahagi ng eroplano, mga 1.5 kilometro mula sa fuselage. Sa loob, ilang mga luggage na may lamang tsokolate, meat patties, rum, sigarilyo, mga comics at mga pagkain, pati na gamot ang kanilang nakita. Na-recover din nila ang two-way radio ng eroplano. Nagpalipas muna sila ng gabi sa loob ng buntot, nagsiga ng apoy at nagbasa ng mga comics hanggang nakatulog. Kinabukasan, muli silang naglakad pasilangan, ngunit inabutan ng dilim sa labas na muntik pa nilang ikinamatay dahil sa matinding lamig. Muli silang bumalik sa bahagi ng buntot
at napag-usapang ayusin ang radyo upang makatawag ng tulong sa Santiago. Ngunit sadyang minala sila dahil di angkop ang baterya ng radyo at ng power source ng eroplano, kaya di rin gumana ang communication equipment. Naisipan nilang bumalik sa fuselage, ngunit inabutan na naman sila ng isang malakas na blizzard. Isa sa kanilang mga kasama ang nagpaiwan upang mamatay, ngunit di siya hinayaan at pursahang dinala pabalik sa eroplano. 3 pa ang namatay noong November 15, 2 sa kanila dahil sa impeksyon sa kanilang mga sugat. Ang isa naman ay nasawi sa matinding malnutrisyon dahil ayaw nitong kumain ng laman. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, di tumigil ang grupo na makakita ng daan at makaalis sa kanilang kinaroroonan. Naisipan nilang gumawa ng sleeping bag mula sa mga materyales sa eroplano bilang pananggalang sa matinding lamig. Muling lumakad sila Canessa at Parado kasama ang isa pang survivor upang humanap ng lagusan at rescue. Noong December 12, sinimulan nilang akyatin ang 4,670 meter na bundok ng yelo sa kanluran. Sa pag-aakalang natuntunan nila ang Chile, nagdala lamang sila ng rasyon na sapat para sa 3 araw na lakad. Ngunit lubhang napakalayo ng tansya nila sa direksyon. Inabot na sila ng 10 araw at mahigit 38 kilometers, wala pa silang nakitang palatandaan ng rescue. Nang marating nila ang tuktok ng glacier, may naispatan na parang kalsada si Canessa sa kanilang silangan, ngunit ayaw maniwala nito si Parado. Sa ikatlong araw, isang matayog na bundok na naman ang bumungad sa kanila. Inakyat nila ito at gayon na lamang ang kanilang panlulumo nang marating ang tuktok. Paanan lamang pala ito ng ilan pang mas matatayog na kabundukan. Dahil kukulangin ang kanilang rasyon, isa sa mga kasama nila, si Antonio Vicentin, ang nagdesisyon na bumalik sa kanilang mga kasama sa fuselage upang kumuha ng karne. Itinuloy nila Parado at Canessa ang paglalakad hanggang naakyat ang pinakatuktok sa mga bundok. Sa kanilang ibaba, natanaw nila na may lambak ito sa kanluran na unang nakita ni Canessa. Ilang araw pa silang naglakad at narating ang paanan ng bundok at lambak. Dito natagpuan din nila ang sangang mga ilog ng San Jose at Portillo. Sinundan nila ang mga ilog hanggang umabot sila sa bayan ng Maitines. Dito, nakakita sila ng palatandaan ng sibilisasyon. Isang abandonadong camping site at sa ika-9 na araw, mga nakapastol na baka. Dito na sila nagpalipas ng gabi sa tabi ng ilog. Kinabukasan, habang sila'y nagsisiga ng apoy, 3 lalaki na sakay ng mga kabayo ang kanilang nakita sa kabilang pampang. Tinawag nila ang pansin ng mga lalaki, ngunit dahil sa ingay ng ilog, hindi sila nagkarinigan. Isa sa mga ito ang nagpahiwatig na babalik kinabukasan. Bumalik nga ang naturang lalaki at gamit ang isang panulat na papel na itinali sa bato, inihagis ito sa kabilang pampang. Dito, isinulat ni Parado ang kanilang mensahe. Ako'y mula sa isang eroplanong bumagsak sa kabundukan. Ako'y isang Uruguayan. 10 araw na kaming naglalakad. May sugatan akong kasama. Sa eroplano may 14 pa ding mga sugatan. Kailangan naming makaalis dito agad, ngunit di namin alam kung paano. Wala kaming makain. Nanghihina kami. Kailan niyo kami balikan upang kunin? Pasuyo lang, di kami makalakad. Saang lugar ba kami ngayon? Binasa ng magkakabayo na si Sergio Catalan ang kalatas ni Parado at mabilis siyang umalis upang humingi ng tulong. Bago lumakad, tinagisan niya ng mga tinapay ang 2 survivor na noon ay hinang-hina na dahil sa matinding gutom. Mabilis na nakarating sa bayan ang balita tungkol sa mga survivor sa Andes. Isang military truck ang kumuha kina Parado at Canessa at dinala sila sa bayan upang makapagpahinga. Matapos ang 2 buwan at 12 araw,
Na-rescue ng mga helikopter ng Chilean Air Force ang mga nakaligtas sa pagbagsak ng Uruguayan Flight 571. Mismong si Parado ang naging giya sa dalawang helikopter upang marating ang crash site at makuha ang iba pa nilang kasamahan. Doon na nakita ang ilang senyales ng kanilang ginawa. Di na ibinaba ang mga labi ng natirang mga bangkay at doon na inilibing. Noong una ay di naintindihan ng publiko ang kanilang mga naging aksyon kaya napilitan silang magpaliwanag. Sa kalaunan, naintindihan rin ng mga pamilya at maging ng simbahan bakit nila ginawa yon sa kanilang mga kasamahang nasawi. Si Canessa ay naging doktor at sumulat ng libro tungkol sa kanilang naging karanasan. Sumulat din ang kanyang aklat ukol sa insidente sa Parado makalipas ang 34 years. Noong 2007, tinulungan ng mga survivor na maipagamot sa kanyang iniindang sakit si Sergio Catalan. Ginawan din ang pelikula na Alive noong 1993 ang tinaguriang Milagro sa Andes. Ikaw, kakayanin mo bang gawin ang lahat para lamang makasurvive sa ganoong pangyayari? Mag-comment lang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga survival stories dito sa Kwentong Kwento.